Alright, good day sa inyo mga lods. Good day. It's 12:22 ng tanghali. Shout out sa Hospital family. Yan o, shout out. Wow, shout out yo. Best pa ba ito? Shout out mga vintage scooter. Woo! Alright. And for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag natin na bartender or bartending transition. Bartending career transition. Ayan. Especially dito sa Pilipinas. Just then. Pasok ulan, good day. And bago natin simulan ang video na to, siyempre, ipasok ang intro. Pasok. Alright guys, so welcome again. Liquid Kit here, nagbabalik. And welcome sa ating panibagong video. So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung transition ng career ng isang bartender, no? Especially dito sa Pilipinas. At yung transition na to ay may ginagampalang malaking impact sa bartending scene dito sa Pilipinas. Kaya yan ang pag-uusapan natin today. Bago tayo makapunta doon sa transition na gusto kong sabihin, napansin ko lang sa mga college, schools, hindi masyado pinagtutuunan ng pansin yung mixology part of bartending. What I mean sa mixology part is yung in-depth na mixing method, techniques, flavor profile, yung mga flavor notes ang bawat ingredients at bawat spirits or alak. Well, hindi ko masisisi dahil maraming mga factors yan sa bartending subject. Isa ito sa mga pinaka-importanting part ng iyong career sa college. Dahil ito yung nagbubuka matters. Unlike sa culinary na merong culinary school. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung difference between culinary and bartending industry. Dito sa Pilipinas, pag chef ka, talagang astig. Pag culinary ka, pusang gala, boom! Chef! Imagine na lang, chef, tatawagin yung chef. Tapos meron kang toke. Yung toke yung para sombrero na mahaba, na puti. Diba? Talagang sobrang astig. Hindi ka sa Pilipino ang sobrang mahilig sa pagkain. Pusang galay, kahit anong pagkain ihain mo dyan, kakainin yan Okay lang Kumbaga parang least of the option ng mga Pinoy, na magkaroon ng isang masarap na inumin. Tubig lang okay na Ganon ang kumbaga, especially sa mga masa, sa mga gathering. Pag tinanong, guys, anong handa nyo? Ganito, bla 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 bla. Dami. Pero pagdating doon sa beverage side, juice or tubig. Tapos bibihira pa mag-alak. Mag-aalak lang yan pag sobrang importante ng event or occasion. Yan. So ganun yung kultura dito sa Pilipinas. Na hindi ko naman biniblame, Hindi ko naman biniblame yun dahil ganun talaga. So, tulad yung nasabi ko sa inyo, maraming factor, especially pag college ka, maraming factor bakit hindi masyado itinuturo or bakit hindi masyado nagpapakalalim, o bakit madalas salita kung bakit hindi ganun kalalim yung course yung subject ng bartending sa college or sa hospitality course. One of the reason is
Kung mapapansin niyo in level ng years sa college. For example, if you are first year to second year, you are probably like nung wala pang K to 12 during my time, you are probably like 16, 15 years old by that time or 17 years old by that time. And hindi pa ito yung right age of drinking. I am a bartender, a bartender, a bartender. I am a bartender. I am a bartender, bartender. I am a bartender. Anong ginagawa mo? Nagpa-practice lang po ako ng bartender. Bartender? 8 years old ka pa lang? Umiinom ka na? Run. Dito kasi sa Pilipinas, ang legal age of drinking alcohol is you must be 18 above. Kasi 18 above dito sa Pilipinas are considered as adult. 18 above dito sa Pilipinas, you can work. You can have a job by that age. Diba? Although tama naman natin minsan maniwala ako sa iba dyan na talagang 18 years old sila uminom. Shoutout sa inyo, no? Wow. At isa pang factor kung bakit hindi masyado malalim yung naituturo about sa bartending subject doon sa hospitality courses is budget, no? Guys, compare mo kasi sa pag-aaral ng flare tending. Aside from the mixing part also na meron ng flare tending, so of course, yung pagpa-practice ng mga stunts ay libre. Flare tenders, what they did is, especially for the beginners, bumibili sila ng flare bottles. Sobrang mura lang yan, guys. Flare bottles na yan. And yun yung pinapractice nila. Pwede mo itong gamitin mapa sa bahay or sa park. Yan. So, napakamura. Then, if you want to polish your stance, kasi talaga sa flare tending competitions is bote talaga ang ginagamit doon na may laman. May laman, guys, ha. Hindi siya empty butts. Yung ibabato mo o yung i-flare mo, hindi siya empty butts. Kung magpa-practice ka naman ng battle, pwede kang manghingi, no, ng mga empty bottles. O kapag yung tatay mo may naubos na bote ng alak dyan na pwedeng gamitin, normally sa flare bottles, ang mga kinukuha na dyan, mga long neck, no, yung may mga habang leeg na bote. Napakadali. Unlike if pag-aaralan mo talaga ang mixology, walang libre. At walang mura. Especially if you want to try to master the flavor of each spirit, you need to have that specific bottle that you want to learn, and you need to create it actually, yung drinks na gusto mong gawin, and pag-aralan yung mga flavor profile nun para sa competition na sasalihan mo. If you are college students, most probably 80% or 70% ng estudyante na nag-aaral o may interesado sa bartending is hindi kayang kumbaga hindi afford na bumili ng kung ano-anong mga alak. And it's because of the age. Kung ano sinabi ko sa inyo sa unang factor, no? So budget, especially also sa school, no? Depende kasi sa school yan.
Kung yung school mo is talagang sobrang bongga, ayan, talagang makakabili sila ng mga materials. And bartending kasi is just a subject, no? Just a major subject sa course ng hospitality. Wala siyang separate na course, na bartending course. Parang ganun, di ba? Wala siyang ganun. Kasama lang siya sa hospitality course na kinuha mo as a major subject or a minor subject. Depende pa yan kung anong klaseng hospitality course ang kinuha mo. Now, paano nagaganap yung transition? So most of the time, may mga bartender, no, after nila ng college, pag pumasok na sila sa mga hotel, sa mga restaurant, or sa cruise lines, yan, yung natutunan nila or pinag-focusan, yung naging focus nila during those times sa kanilang bartending career is biglang nagbabago. Ito na nagaganap yung transition. So most of the restaurants and hotels, they will only require you to create drinks for the menu. Do you get my point, guys? Are you still with me? So after college, you're so in love with bartending, you're so passionate with bartending, and you won so many competitions during college days in bartending. Then suddenly, malalaman mo na sobrang konti or few lang ng mga establishment or hotels ang nag-entertain sa bartending. Why? Because of the facility. Marami rin factor yan. Because of the facilities, because of the range of customers, because of the type of the bar, type of the hotel, di ba? Sa pagkakaalam ko, sa panahon ngayon, pinakasikat na restaurant na kung saan ma-apply mo yung skills mo sa bartending is sa TGI Fridays, no? So shout out sa TGI. Shout out. I-comment nyo down below kung meron pa kayong alam na restaurant or hotels na nag-entertain sa skills ng bartender. Well, alam nyo guys, hindi naman masasayang yun. Hindi ko gusto sabihin dito na huwag ka na mag-aaral ng bartender kasi sayang, hindi mo naman magagamit yung palitrabaho ko na. Hindi ko sinasabing gano'n, no? Meron pa din, even yung hotel na balak kong pasukin. But sobrang sobrang bihira. Especially pag may event, pag may mga special event and team event, no? Doon lang sila nagre-record. And if you will let them know that you have this kind of skills, no? Pwede kasi maging asset ng hotel 'yon. Especially ng F&B. Para ma-feature ka at para kada event, especially sa banqueting or sa restaurant event ng isang hotel, is merong spot na ilalagay sa'yo doon para doon ka mag-flair, para magkaroon ng showmanship. You know what? In F&B, showmanship is very mabenta sa customer. Kaya hindi ko sinasabi sayang pero yun nga lang, most of the day, you will work with the menu, creating drinks, creating drink of the month, creating promotional drinks, creating drinks that will boost the sales. Ganun ang i-require sa'yo sa hotel. Ganun ang sasabihin sa'yo ng amo mo. Then kumbaga parang side trip na lang yan sa'yo if you have a good space in the bar. But most of the bar sa mga hotel and restaurants are very narrow, no? Hindi siya ganun kalaki na talagang pwede ka mag-flair. And then yung aesthetics ng bar is naka-design lang talaga. Most of the aesthetics of bars is naka-design lang talaga, no,
on working on creating drinks, no, for the customers. And most of the skills na nauhon sa bartending is yung communication skills talaga. Yeah. Pero ito yung napapansin ko as bartender, as 6 years of being bartender. And sa lahat ng mga napagtanungan ko, sa lahat ng mga nakalaban ko na bartender sa competition, sa lahat ng mga in-stock kong bartender. Di ba? So lahat sila ay nagsimula sa pagiging player tender. Then eventually yung transition is naganap sa career nila when they land a job into that kind of establishment. So guys, ano ba yung pinupunto ko dito sa topic na to? Unang-una, sa mga eskwelahan, no? I think this is the time na baguhin na natin yung lumang curriculum pagdating sa bartending subjects. Di ba? Mas maganda kasi para sa mga aspiring bartender natin, especially sa college, na by that age is they all aware, no, sa mga flavor notes, sa mga flavor profile, sa mga lasa ng mga spirits, sa pagkakaiba-iba nito. Pangalawang pinupunto ko dito is as a student, no, kung ikaw ay kabilang sa eskwelahan na nararanasan yung ganitong scenario sa bartending, and ikaw is talagang you are passionate and you decide to be a bartender and to pursue this career, never settle sa isang phase lang. Kung hindi tinuturo sa inyo, acquire it with your own, no? Sa panahon ngayon, hindi lahat ng dapat mong matutunan sa bartending is kailangan isubo sa'yo. Sa panahon ngayon, kailangan ikaw mismo maghanap ng paraan paano mo matututunan isang bagay. And if you ask me, what is the best tools to learn that? Is to read. Not just in the internet, not just in the social media about bartending, but most importantly, no, sa mga libro. Bartending is a profession that you will never stop learning, because every day of your career, every day in your career here, laging may bago, no, to give you excitement, to give you a kind of opportunity to explore, to show. And yung last na pinupunto ko dito, share your talent, your knowledge to the young generation, to the young bloods, para magpatuloy yung community, para magpatuloy yung pag-innovate ng mga bagong technique, bagong drinks. Guys, we are already here at this time na nakikita natin from previous years that passed is yung malaking improvement ng bartending industry sa Pilipinas. And this is the time na para magkaisa tayo at para ma-share natin, especially sa mga sa mga wala sa industriya natin, is kung gaano yung excitement na nararamdaman natin every time that we create a kind of drink, no? Gaya ng mga chef natin, diba, yung gastronomy ng pagluluto is, somehow at sana, at sana
no? Mapantayan natin yung height na ibinibigay ng culinary ng pagluluto. So guys, bago ko tapusin itong video na to, gusto ko lang na magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng bartending community, sa lahat ng mga bartenders dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga masisipag na beverage ambassador na walang tigil na ipinopromote ang mga Pinoy bartenders, at sa mga sumusuporta sa industriyang ito. Maraming salamat sa inyo. I hope na marami kayo natutunan, and I hope no kahit konti is na-inspire ko kayo. Bago ka pa lang dito sa channel ko, Becky naman, subscribe ka na and hit mo yung Putang ina mo, ginagawa mo! Mamatay na eh. Alright guys, so nalobat na ako and gusto ko lang magpaalam, no? So maraming salamat sa inyo sa panonood dito sa video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe ka na and hit mo na yung notification bell, and para updated ka sa mga bago kong videos. Like mo na rin and comment ka na kung may mga gusto kong sabihin para sa ating mga young vlogs. So, maraming salamat. Pauwi na ako. So, andyan na si Del Pilar. Thank you so much. Liquid Chef here. Peace out.